pasasamba ang hating gabit, hindi ba't sa bukhang liwayway din. Amen? Sinasabi, ang mga Saduceo, hindi po naniniwala na may muling pagkabuhay. Sila po yung tipong mga Israelita na marami po yan. May Pariseo, Saduceo, Escriba, iba't ibang klase po ng mga citizen, yung mga mamamayan sa bansang Israel. Ito pong mga Saduceo, ito po yung mga elite group. Ito yung mga mayayaman. Ito yung ang paniniwala po nila kung ano meron dito sa lupa ay siya na lamang. Wala nang muling pagkabuhay. Kaya ang ibinigay po nilang halimbawa kay Jesus upang patunayang hindi sila naniniwala at binigyan ng problema, suliranin si Jesus. Ang sabi, sino ngayon sa 7 magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babaeng nabalo? Sapagkat sa kultura po ng mga Hudyo, pag namatay ang lalaking walang anak sa kanyang asawa na nabalo, ay dapat yung sunod na lalaking wala ring asawa ang magpapakasal upang magbigay ng anak sa pamilya. Sapagkat naniniwala po sila, ang mga Hudyo, na sa ating pamilya, maaring dumaloy dito ang hinihintay nating Mesiyas. Kaya napakahalaga po sa kanila ng pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Subalit, sinigot sila ni Jesus, hindi na. Ang mga karapat-dapat buhayin ng Diyos Ama ay hindi na mamamatay. Hindi na mapagsisipag-asawa sapagkat sila'y kapiling ng Diyos. Hindi na katulad ng katawang lupa, nakakasakit, kung ano man, hinahanap na kung ano man. Hindi po. Ang sabi nga, si Jesus na po ang sumagot. Tayo parang mga katulad ng anghel na kapiling ng Diyos. Yan po ang mga anak ng Diyos. Ang sabi, yung mga karapat-dapat buhayin. Kaya tayo po'y hinahamon ngayon. Tanong, ako ba'y karapat-dapat buhayin ng Panginoon? Ako ba'y bilang anak ng Diyos? Siya ba'y aking kinikilalang siya'y aking ama at ako'y kanyang anak? Maraming pamantayan po ito. Kaya nahingi po ng tulong ay ikalawang pagbasa sa ating mga gawain, sa ating buhay panalangin, ay maramdaman tayo po ay mga anak ng Diyos sa ating pananalita at kilos. Yan ang hinihingi po sa atin, pinapaalala po sa atin ngayon. At kung magkagayon, mga kapatid, malaking bagay po itong ating ginagawa. Yung tayo'y marunong kumilala sa Diyos. Amen? Yung sabihin nating, hindi ko na kayang iwanan ang gawain, ang Yahweh Al-Shaddai, sapagkat nasumpungan ko na siya ang aking Diyos na buhay, at hindi ako mawawala sa Kanya. Bukas ang aking kalooban upang makinig. Bukas ang aking kalooban upang tanggapin ang hamon ng buhay. Bakit? Sapagkat ako'y nananalig na ang Diyos ay puspos ng pagmamahal sa akin. Hindi siya nagpapabaya. Yun ang sabi ng mga pagbasa ngayon. Ang Diyos, ibinibigay si Jesus bilang halimbawa sa mga pagsubok, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay, ayan ay pagtuturo na namang pagsubok meron tayo mga kapatid, ay hahantong din ito sa 2 araw, pasasamba ang hating gabit, hindi ba't sa bukhang liwayway din. Amen? Thank you, God, for everything.